Yan, ganda ng bahay. Ako. Kalang namin ay hanggang doon na lang ang tulugan namin. Salamat. Salamat sa bayan. Kala namin hanggang din lang kami. Wala kaming masilungan na igi. Salamat po sa inyong grupo di sa Canada. At kami natulungan ni Kuya. Meron pong nakakalungkot na balita mga kaward. Yung bahay po na ginawa natin, 5 taon na yung nakalilipas, ay wala na pong nakatira ngayon. Kung mapapansin po ninyo, nung gawin natin yung bahay na ito, masaya yung pamilya na binigyan natin ito. Halos talagang maghuluhol sila sa iyak dahil first time daw nila na magkaroon ng komportable at maayos na bahay. Pero nakalulungkot, ito na yung nangyari ngayon. Kahit masaya sila doon sa bagong bahay nila, wala na sila dito ngayon. Ito yung dahilan mga kaward. Kung mapapansin ninyo, yung paligid ay butas na. Yan, maraming nakatambak na lupa, mga bato. Ginawa raw itong minahan ng mga taga-baba dahil nabalitaan ng mga taga-baba na maraming ginto dito sa palibot ng bahay na ito. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila dito sa bundok ng mga katutubo, hinukay yung lupa, hinuha yung ginto. Mapansin nyo hanggang sa loob ng bahay nila ay butas na rin kasi sabi ng mga katutubo, hinukay daw yung loob kasi merong nakitang ginto doon sa loob ng bahay nila. Ito talaga yung pangit na resulta ng pagmimina. Okay lang naman sana kung walang maapektuhan, pero dahil natakot na yung mga katutubo, lagi nang merong tao dito na mga taga-baba, naghuhukay, umalis na lang sila. Iniwan nila yung maayos nilang bahay, bumalik sila doon sa dati nilang barong-barong na bahay. Ayun mga kaward, malalim yung hukay dito. Yan yung mga pinagminahan. Ayan hanggang dito. Hanggang dyan sa baba, sa palibot. Sa palibot ng bahay nila. Ayan, hanggang sa gilid ng bahay nila. Mga taga-baba, wala naman silang magawa. Kasi nga, takot naman sila sa mga katulad natin, yung mga katutubo. Dito sa loob, titingnan natin mga kaward. Ayun. Yan, hinukay rin daw ito. Yan, binalik lang yung semento. Tapos dito, hinukay. Dahil meron daw ilang mga ginto na nakita dito sa palibot ng bahay. Hanggang sa loob ng bahay. Tapos dito sa kusina nila. Ayan, mapansin niyo. Pero ngayon, umalis na yung mga nagmimina. Kaya lang, hindi na bumalik yung mga katutubo. Kasi nga, sira na yung palibot nila. Ayan, wasak-wasak na. Tapos yung bahay nila nasira na rin. Kasi dito mga kaward, sa lugar ng mga katutubo, halos pagmimina ng ginto yung hanap buhay nila. Pero hindi sila nagmimina dito sa palibot ng bahay nila. Nagmimina sila dyan sa baba, sa mga tubigan. Pero nang mabalitaan ng mga taga-baba, ng mga unat, na katulad natin, pumunta sila dito. Ayan, kita nyo, hinukay yung paligid ng bahay nila hanggang sa loob ng bahay nila. Sayang yung bahay na ginawa natin. Ito na po yung bagong bahay nila. Ayan, gawa sa anahaw. Ayan. Maliit at simple, pero tahimik kasi doon
medyo maingay nung mga nakaraan dahil sa maraming tao yung nagbimina doon sa palibot ng bahay nila. Yan. Kaya dito medyo malayo-layo doon sa lugar na yon. Tahimik yung lugar. Yan. Kaya napilitan silang iwan yung dati nilang bahay at lumipas sa mas maliit na bahay. Nakakalungkot lang isipin mga kawarg. Marami tayong alaala doon sa bahay na binuo natin. Pero wala tayong magagawa kasi hindi natin hawak yung mga mangyayari sa bawat araw.